Hello mga master, Delos the Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video na ito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay kung paano gumawa ng pattern ng blouse ng DepEd Teachers Uniform 2025. Ito yung mga master, pang Miyerkules na schedule mga master. So ang nito ay wala siyang collar, ang style nito walang collar, tapos meron siyang hidden button sa front. At meron siyang design sa front sa may bandang biwang at meron din siyang secret pocket sa baba ng kanyang front design sa waistline mga master. So ito siya mga master ang ating sample measurement. Ang length niya is 23, shoulder 15.5, bust 38, waistline 33, hips 39, sleeve length 7, arm width 13.5, armhole 17.5, figure 15, bust point 9.5, bust distance 7, neckline 15.5. So nagkamali lang ako nito mga master. So ito 15.5. So una so paggagawa pala tayo ng pattern making mga master, no? Ang una natin kailangan materials na gagamitin, siyempre pattern, roller, gunting, hip curve, square, o kaya kung ganito, G-curve. At siyempre, kailangan natin ng tape measure mga master. At siyempre, ang marker mga master. So, sa pagpapatan kasi ay lapis talaga usually ginagamit. So, sa akin ay, dahil tutorial ito, kailangan makita sa video, ay kailangan ko ng pentel pen mga master. So, ito siya. Start na tayo. So, una mga master, ang ating pattern, unahin natin yung, meron kasi itong tatlong parts mga master, kanyang front body, back body, at saka kanyang sleeve. So wala naman itong kasing collar, so medyo makalis tayo dito ng trabaho. So ito, sa back muna tayo mag-start. Itong pattern na to, ito lang natin to, ganyan lang, ito lang natin. So yung back parts muna natin ang ating unahing pattern mga master. So una, mula dito sa ating ibabaw ng ating pattern, mark lang tayo dito ng mula dito, down tayo ng 2 inches. So dito tayo mag-umpisa ngayon magsukat ng ating body length. So ang ating body length, pwede ito sa front or di kaya sa back naman tayo kukuha. So ito, length 23. So mula dito sa ating namarkingan, magsukatan tayo dito ng 23. Ayan siya. Tapos, ang ating armhole mga master naman, kukunin natin ito dito, mag-uwi tayo dito. Itong ating armhole ay 17.5. So, i-divide lang natin ito ng 2 is, ano na ito? 8 and 3/4. So, 8 and 3/4 sa ating tape measure. Tapos, ang ating figure naman, susunod natin i-mark. Ang figure natin ay 15. So itong figure na to mga master, ito yung bandang sa bewang natin, no? Isa pinaka kurba ng ating katawan. So 15. So mark din tayo dito ng 15. So ayan, so meron na tayong namarkingan, apat na ito. Ito yung ilaline lang natin. So itong line na ito mga master, ito yung line ng ating katawan. Kung halimbawa tayo nakatayo, ito yung bandang ulo. Ito yung sa balikat o sa shoulder. Ito naman yung bust line, waistline, at saka sa hip line. So kaya ito talaga, ito yung 4 parts talaga, fundamental talaga ito sa ating pagpapattern. Tapos ngayon, kukuha na tayo ng ating shoulder dito sa ating unang line. Ang ating shoulder ay 15.5. So i-divide lang natin ito ng 2. Is 7 and 3/4. So mula dito, sukatan tayo dito ng 7 and 3/4. Marking lang natin. Tapos dito, mula naman dito, para sa ating neckline, ang standard dito mga master ay 3 and 1/4. Ayan.
Kung halimbawa ang ating neckline mga master ay maliit, so pwede tayo mag ano ng 3 inches lang. So ito kasi ay standard kasi ito na 15 and 1/2. So ano lang ito, 3 and 1/4. So kapag ang ating shoulder naman ay medyo malaki na, mga 18 pataas, pwede natin itong gawing 3 and 1/2 naman mula dito. So dito, standard tayo ng 3 and 1/4. I-mark lang natin ito pa ganyan, iline lang natin. Tapos mula naman dito, sukat tayo ng 1 inch. Ayan, 1 inch yan. I-round lang natin ito para sa ating neck hole, sa butas ng ating leeg. Tapos mula naman dito sa ating namarkingan sa ating shoulder, down tayo ng 1/2. Mark lang natin. I-connect na natin dito sa ating line. Mag-line tayo ng ganyan. So ito na yung ating shoulder loop ng ating back part. Ito naman sa neckline natin. So ngayon, magsukat naman na tayo sa ating bust, waist, at saka sa hips. So ang ating bust ay 38. So bago yan, ang ating bust point mga master ay 9 and 1/2. So mula dito sa ating nagwit sa shoulder na ito, ayan, dito tayo magsukat ng 9 and 1/2. Kung saan yung ating bust point, dito tayo magsukat ng ating bust. So dito tayo sa 9 and 1/2. So baba na tayo ng konti sa ating line. So ito siya. So dito tayo magsukat ng bust natin mga master. So ang ating bust ay 38. Divide natin ito ng 4 is 9 and 1/2. Ito siya. Mark lang natin. Tapos ang ating waistline naman mga master ay 33. Divide lang natin ito ng 4 is 8 and 1/4. Tama ba? 33. O, 8 and 1/4. Ito siya. So, dahil sa ating body ng mga master, mayroon itong dart. So, pwede tayo maglagay ng dart kapag medyo sexy yung ating ano nito mga master. Pwede tayo maglagay ng dart na 1 inch. Kapag medyo hindi naman masyadong kurba dito, pwede namang 1/2 lang. O di kaya 3/4. So, ito, pwede ako maglagay dito ng kurba na medyo mga 3/4. Pwede na to. Or 1 inch. Pero 3/4 ko lang. Ayan. So, ito yung placing ko sa dart. Ngayon, sa ating hips naman ay 39. So, divide natin to ng 4 is 9 and 3/4. So, mula dito sa ating line ng hip curve mga master, pwede tayong umakyat ng mga 1 inch dito para sa ating hips. Ayan. Pwede rin naman dito sa line na ito kasi sa mga pambabae, ito naman talaga yung pinaka-hips nila kinukuha natin eh. So, pwede naman tayong umakyat ng mga 1 inch. Okay lang yan. So, 9 and 3/4, 39. Ito siya. Ngayon, ito yung i-connect natin mga master sa ating hip curve. So, ang pag-connect natin dito ay pakurbang pa ganyan, paloob ang ating kurba. Paloob. Dito naman, ang ating kurba ay palabas naman, pa ganyan. Ayan siya. Ngayon, mag-add naman tayo dito ng 2 inches para ating tupi o fold allowance ito mga master. Ayan. Tapos ngayon, mula naman dito mga master sa itong nag-weight natin, sukatin na natin to, hatiin na natin sa gitna. Ayan. Dito tayo maglagay ng dart. Dito naman, akyatan tayo ng atis mga 2 inches o di kaya 1 and 1/2. Kung ano yung sukat dito, kunin lang natin. Pantay lang natin dito. Ayan. Tapos dito. Ayan. Ito yung connect natin. So, ang dart natin to ay 3/4. So, ayan siya mga master ng ating dart. Ngayon, gaya na sabi ko kanina, pwede natin itong liitan, pwedeng lakihan. Pwedeng 1/2 kapag masyadong umbok na dito sa baywang kasi malaki yung baywang niya eh. May tiyan. Pwede natin liitan dito para magkaroon ng konti ng shape. Kapag medyo sobrang shape naman dito, pwede nating lakihan dito para hindi naman masyadong shape naman yung kanyang sa side. Para kung mag-balance lang yung kanyang shape o korte. Tapos, ito naman mga master,
pwede natin itong i-continuous naman ito kapag gusto natin para dito. Minsan kasi dito nagkakadimpol para mas maganda yung lapat. Idiretso na natin yung pasada. Magpakain tayo dito ng konti kahit mga 1/8 or kaya 1/4. Tapos dito mag-add na lang tayo ng konti para sa ano natin, para sa nabawas dito naman tayo babawi. So depende na sa inyo mga master, pwedeng ganung style niya, pwede naman ganito lang. Tapos ngayon, ito, kung meron kayong halimbawa na ano, back cheese at saka front cheese na measurement, pwede kayong maglagay. Kung halimbawa ang back cheese ninyo ay 15 or kaya 14 and 1/2, so divide lang natin dito. Mula lang dito mga master, sa gitna lang. Ito yung kanyang back cheese halimbawa. So ito lang i-correct natin para sa ating armhole. So, pag ganito pala, dito tayo mag-start sa pasok tayo ng 1/2 sa ating kurba. Ganyan. Ayan. Kasi blouse kasi ito mga master eh. Ngayon, ito na ating back parts mga master. Ayan, ipakita sa inyo sa naka-front. Ayan. Ayan siya. So ngayon, gugupitin ko muna ito. Hindi muna, maglagay muna ako ng malaking allowance sa side at saka sa armhole. Kasi magkaroon pa rin ng pagbabago mamaya mga master pag matawas natin yung kanyang front parts naman. So ito yung pagbabasihan natin para sa kanyang front parts. So dito pag magupit tayo, mag-add tayo ng sewing allowance ng at least mga 1 inch mga master para kung sakaling magkaroon ng adjustment ang ating tahi, ay meron tayong mapagkukuha ng allowance. Ito yung ating back mga master, ayan siya. So ito kasi mga master ay wala kasi itong walang tawag ito, walang collar. So maglalagay tayo ng piecing tayo nito sa may bandang neckline. So dalawang klase yung paggawa ng piecing. Sa bandang neckline lang, ito ganitong unang procedure. Magbuhit lang tayo ng paganyan. Tapos dito kahit mga 1 inch o kaya 1 and 1/2, pwede na yan siya sa kanyang piecing sa shoulder. Ayan, paganyan lang. Gupit na kayo ng tilang paganyan para sa loob ng kanyang malagyan na ito ng facing mga master. O di kaya naman, ang pangalawa, yung medyo maganda-gandang pagkagawa, mula dito naman, sukat tayo ng at least 4 inches. Buong balikat na ang lalagyan natin ng facing. Kumbaga, parang bakyok ng style mga master, ito siya. Parang bakyok ng polo. Ayan. Malalagyan natin ng facing tong likod ng parang bakyok para mas maganda yung lapat naman sa likod. So, depende na sa inyo. Kung magtitipid kayo ng tela, pwede naman ganito lang. Sa bandang neckline lang. O di kaya kung gusto nyo mas maganda, kasama na yung bandang upper shoulder. Saka armhole pala. Oo. So, ngayon, punta naman tayo sa kung paano naman gumawa ng pattern sa front naman. Sunod natin. So, kuha tayo ulit ng another pattern para sa front parts. So, sa front parts, mga master, una natin maguhit ay sukat tayo mula dito sa side na to ng at least 2 inches. Pwedeng 1 inch, pwedeng 2 inches. Ayan, 2 inches. Guhit na natin to. Tapos, pasok naman tayo dito sa guhit na to ng 1/2. Ayan, 1/2. Ito yung ating pangalawang line sa front. Itaas natin ng konti. So, ayan mga master. So, ngayon, itong ating pinaka-edge ng ating papel, ng ating pattern sa back, dito lang natin ipantay sa pangalawang line.
Ganyan lang natin. Ngayon sa ating front shoulder, mula dito sa shoulder ng ating pangalawang sa ating back parts, down lang tayo ng 1 inch. So ito siya, i-guhit ko ito ng putol-putol. So ayan, so ito i-guhit natin sa ilalim mga master ng ating pattern. Sa itong isang pattern gagawin natin sa front. Ayan. Tapos itong line na ito, ipantay lang natin ito pa ganyan, pa-squala lang natin. So ito siya tatama. Ito yung man yung kunin natin. Ayan, so mayroon tayong marking. Itong sukat nito, kuhanin lang natin to, tapos yun yung kopyahin natin para dito naman. Ayan siya. Tapos, dito sa side, ayan, i-kopyahin natin itong guhit na to. Itong sa back, kopyahin lang natin. So, ayan na siya. Tapos itong mark na to, kunin din natin to. I-mark lang natin ito pa ganyan. Para meron tayong tanda sa pagbabasihan natin. Pati dito, ganyan. Ayan siya. Tapos ito, kunin din natin. Dito naman mga master, mula dito sa line na ito, down tayo ng 1 inch. Tapos para sa laylay naman, 1 inch din dito. Ito na ikukulik natin dito. Bali, mahaba itong front dito ng 1 inch. Yung front kaysa sa back. Mahaba yung back, mahaba yung front ng 1 inch compare sa back. Ayan. Ayan, meron na tayong guhit. So, pwede natin tanggalin natin yung ating yung back parts. Ngayon, ito mga master, ano lang natin to, kung yung sukat natin dito, sa ating edge ng ating pattern, ganyan lang siya. Mula dito, down tayo ng 3 and 1/2. Ayan, 3 and 1/2. Round lang natin to mga master, round lang natin itong front neckline. Ayan, round lang natin. So kapag medyo maliit naman yung ating armhole mga master, ang ating neckline, pwede mag-down tayo dito ng 3 inches o kaya 3 and 1/4. Kapag medyo malaki naman, pwede mag-down tayo ng 3 and 1/2, 3 and 3/4 hanggang 4 inches ang ating down mula dito. Ayan, mula dito yung mga master. Para yung ating neckline ay medyo may kalaki din ng konti, hindi naman masyadong maliit kasi para hindi siya sisikip. At saka kuminsan kasi yung mga teacher kasi may mga kwintas yan sila para medyo makita din yung kanilang kwintas. Tapos ngayon, dito naman tayo sa armhole. Kung halimbawa meron kayong sukat sa tawag nito, front chest. Halimbawa ang sukat nyo is 14 1/2, halimbawa, so mula lang dito, gitna lang natin. I-round lang natin ito mga master. Ayan. Tapos, mula naman dito, ayan. Mula dito, pasok tayo ng 1 inch. Ayan, 1 inch dito, 1 inch. Tapos, mula naman dito naman, pasok naman tayo ng 4 inches. Ayan. Ganyan natin mga master. Yan. Tapos, ito yung ano natin, ito yung tawag ito. Ito yung secret buttons na itutupin natin paloob. Ayan siya. Ito na yung ano natin sa neckline. Tapos ngayon magsukat naman tayo ng tawag ito, kanyang bust point. So 9 and 1/2. So mula dito 9 and 1/2. So ito siya, 9 and 1/2. So itong 9 and 1/2 mga master, pwede tayo magsakto dito, mag-point dito. Pwede naman tayo mag-down tayo ng mga 1/2, okay lang yan siya. Usual talaga ginagawa kapag halimbawa ang bust point natin is 9 and 1/2. Minsan sakto, pero kadalasan sa ginagawa ko, nag-down pa ako dyan ng 1/2 mga master. Ayan, wala ba 1/2. Tapos ang ating bust distance naman,
7. So, mula naman dito sa pangalawang guhit, sukatin natin ng 7. So, divide natin to ng 2, itong 7. Magiging 3 and 1 half. So, ito siya mga master. Ayan. So, medyo mali pa yung marking ko. Ito yung ating bus point na pinakadulo ng ating dart. Tapos kung yung sukat natin dito, i-copy lang natin din dito. Ayan. Mula naman dito, akit na tayo ng 1 and 1 half hanggang 2 inches para hindi maano sa tupi. Ayan. Tapos ito naman, ito yung gitna. Pwede mag-down kayo dito ng 1 half to 1 inch. Ganyan nyo. Tapos ang ating dart mga masagaya kanina ay 3/4. So 3/4 ito. Ang kakainin natin. So ganyan lang natin. So ayan. Ayan siya ang ating front dart. Tapos ngayon mayroon tayong design nito mga master sa front. Dito. So mula dito, down lang tayo ng at least mga 1 inch. So depende sa lapad yun ng ating ang lapad yata ng ating design sa front is 1 and 1 half yata to 2 inches eh. So palagay ko mga 1 and 1 half siguro ito. Ayan, sa mula dito down ng 1 inch. Dito naman down tayo ng 2 inches o di kaya naman 1 and 3/4. So ito yung kukulik natin. So, ayan siya. Tapos dito naman, maglagay naman tayo ng secret pocket. So, depende na sa inyo kung gano'ng kalaki yung pocket na ilalagay ninyo. Usual, kapag medyo may kaliitan, 4 and 1 half. Kapag medyo may kalakihan, 5 hanggang sa 5 and 1 half, mga master, ang ating, tawag itong secret pocket. So, usual kadalasan mga master, dito yung papasok mula sa dart, pasok kayo ng 1 half. Kung halimbawa, pagpalagay natin ng ating pocket ay 4 and 3/4, ito siya. So, ito yung ating pocket. Secret pocket. So, ito mga master, no? Kapag itaas kasi natin itong design ito dito, medyo mas mataas na yung bulsa. Kaya dapat medyo mababa siya sa bewang. Para yung pocket natin hindi masyadong mataas. So, ngayon, ito yung ating, tawag ito, ang ating front V sa bandang front neck. Tapos ito naman, magbawas tayo dito ng atis mga 2 inches. Para walang kapal dito sa may laylayan kapag mag-fold tayo. So ang ating piecing naman mga master, kung paano naman mag-atabas, mula dito, pasok tayo ng 1 inch o kaya 1 and 1 half. Ayan. So pwede natin ilayan pa ganyan. Mula dito, at least standard yan mga master, 3 inches to 4 inches ang ating lapad ng ating piecing dito mga master. Kasi kung liliitan kasi natin to, ito kasi nakatupi kasi yan mga master, pag ganyan. Nasa nasa ang lapad dito nasa 2 inches to 1 and 1 half. So makikita siya, so dapat mga 3 inches to 4 inches. So ito yung ating piecing. Ayan. Half shoulder lang yung natin nito mga master, no? Kinuha. So, kung gusto mo namang buong shoulder, dito naman kayo tapos ang piecing pag ganyan naman, kasama na yung kalahating armhole sa ibabaw ng armhole. Ito ginagawa kapag medyo maraming tela kayo. Kung nagtitipid naman kayo sa tela, pwede naman ganito lang. Sa bandang half shoulder lang ang ating piecing na ilalagay. So, ayan sa mga master ng ating front body. So, ngayon, gupitin natin to. So, dito, kasi mayroon pa akong papaliwanag dito mamaya para sa body difference ng babae kasi mga master ito eh. Kaya, kailangan ko itong ituro dito sa inyo. So, dito, mag-add muna ako dito ng at least mga 2 inches mo ng dito, allowance.
So ito ating armhole pala mga master, hindi ko pa to na na sukat. So ganito lang pagsukat sa ating armhole. Ang ating armhole ay 17. Ayan, 17. So mula dito, sukatin lang natin to. Dito tayo mag-start sa back. So mula dito, ganyan lang ating tape measure. So dala natin yung ating marking. Tapos yung dulo na nakuha natin dito mga master, ito naman yung itapat naman natin dito. So kung halimbawa kulang or sobra, pwede naman natin tayo magdagdag or magbawas. So ito siya, pumasok sa 18, so bawasan natin. Agka tayo ng kahit mga 1/2 or 3/8. Ito sakto na. So ang ating armhole pala mga master, halimbawa ito ay 17 and 1/2. Kung halimbawa ang armhole nyo is nagiging 18, okay lang yan sa mga master, hindi naman yan hindi naman yan kalakihan yung 1/2. O di kaya kahit 17 and 1/2, tapos yung armhole nyo dito ginawa yung 17 lang, okay lang din yan siya. Basta wag lang umabot ng or sumobra ng mga 1 inch or sobra pa. Or kumulang or sumobra ng mga 1 inch or sobra pa. O kung mga 1/2 lang mga master, okay lang yan siya. Hindi yan sa big deal. So ating armhole okay na ito. 17 and 1/2. Ito pala yung ipapaliwanag ko ngayon mga master, no? Kasi mayroon kasi yung difference ang ating front at saka sa back sa pang babae. So ngayon, ang ating sukat ito ay saktuhan. Pantay itong sukat nitong front at saka sa back. So ngayon, para magkaroon ng difference yung ating body, kailangan nating magbawas at magdagdag. So, ang front parts kasi sa babae mga master ay mas malaki compare sa lalaki. Sa back. Ngayon, dito magbawas tayo ng 1/2 sa back parts. So, bawasan natin ito ng 1/2 mga master. Ayan. Bali, ito na yung ating itong blouse. Ito mga master, pang blouse talaga ito. Ayan siya. So, ayan. Ito na yung ating back parts mga master ng ating blouse. Ngayon, dahil nagbawas tayo dito ng 1/2, dito magdagdag naman tayo ng 1/2 sa front. Para ang ating body ay same pa rin ang maging resulta. Kung halimbawa, ito yung ating dating hindi na ito ang susundin natin. Wala na ito. Ito na yung pagbago natin kasi nagbawas tayo. Ngayon dito naman sa front, wala na rin ito. Kasi nagdagdag tayo kasi dito nabawasan. So mas malaki yung parts ng front compare sa back kapag pambabae na blouse. Pero kung halimbawa naman ay hindi nyo siya babaguhin, ganito procedure pa rin, okay lang naman yan mga master, okay lang yan sa. Pero kung minsan, mas maganda talaga kung mas malaki ng konti yung front compare sa back. Kasi pang sa mga babae kasi, may boobs kasi yung babae, medyo mas kasi ang tingnan kapag kapag sa tingnan sila sa side, hindi sila pantay kasi may boobs kasi ang babae. So kaya mas malaki ang parts sa front compare sa back. Pero kung halimbawa, hindi nyo naman mabaguhin mga master, same nyo pa rin yung front at saka sa back, okay lang yan sa mga master, hindi naman yan big deal So ayan, ano pa bang hindi ko na dito na explain. So dito pala sa sa ating binik mga master, ayan. Kanina ko lang dito sa yung Kanina, ito yung ating line, di ba, sa ating front. Ayan, para minsan kasi magkakaiba ganyan. Ito yung alam mo, ito yung line natin kanina. Ito yun siya. Mula dito, 1 and 1/2 tayo dito, di ba? 1 and 1/2. Pwede nyo yung gawin nyo ng mga master kahit mga 1 and 1/4 lang o di kaya 1 inch. Okay lang yan siya. Kasi mayroon kasing iba na ayaw din nila na sobrang kita din masyado tawag ito, sobrang buka. So okay lang yan kung mga 1 inch lang o di kaya 1 and 1/4 o di kaya 1 and 1/2. Kasi itong 1 and 1/2 kasi ito medyo
buka na ito. Pero okay na naman kahit mga 3/4 ay 1 and 1/4 lang dito. O di kaya 1 inch. Pag 1 inch naman, medyo may kaliitan lang siya. Kasi pag makita kasi sa 1 inch lang sa bandang neck kung minsan may, yun nga, may queen kasi sila, hindi masyadong kita. So okay na yung 1 and 3/4 o di kaya, 1 and 1/4 o di kaya 1 and 1/2. Kasi medyo makita pa yung quintas nila kapag mayroon sila. Tapos ang ating buttons naman ito, kapag natay na ito, magiging ganito kasi ang mga master, naka-hidden buttons kasi yan. Ganyan siya. Ayan, paloob yan siya eh. Ito yung ating, ano naman, ang ating magiging walis botones. So, usually mga master, ang distance sa 3 inches lang yan siya. Kung medyo may kaiksian, pwedeng 2 and 3/4. Kung medyo may kahabaan naman, pwede nyo gawing 3 and 1/4. Kasi sa babae kasi kailangan kasi medyo, ang tawag ito. Ang buttons, yung distance nila hindi masyadong malayo kasi para hindi makita yung nila, yung katawan nila. So yun mga master, ngayon sunod naman natin yung kung paano naman magtabas sa kanyang sleeve naman mga master. So halimbawa, ito yung ating pattern. So ganun pa rin ang pagtabas sa ating sleeve. Ito yung ating sleeve. Ang ating pattern ay yun, ito siya. So ito po lang natin mga master, ganyan lang. Tapos, mula dito sa taas, down lang tayo ng 1 inch. Ayan siya. Tapos, sukat tayo naman ng kanyang sleeve length. Ang kanyang sleeve length ay 7. So, dito sa 7. Tapos, ilay lang na natin to. Ayan. So, ang kanyang arm width pala. Arm width ay 13 and 1/2. Divide lang natin to ng 2 is maging 6 and 3/4. So, ito siya, 6 and 3/4. Ayan. Tapos, mula naman dito, sukat tayo ng, kasi blouse kasi ito eh. So, sukat tayo ng 4 inches. Tapos, mula dito, sukat tayo ng, mark pala. Tapos, so, namarkingan na natin dito. Mula naman dito, sukat tayo ng kanyang armhole na 17 and 1/2. Divide natin to ng 2 is, ilan ito? 8 and 3/4. So, mula dito, no, ang 8 and 3/4 natin. Ayan. Tapos, dito, sa mark natin, akat tayo ng 1/2 para sa ating sewing allowance. So, ito yung connect natin sa ating line na ito. Iline lang natin to. Ayan. Tapos, ito naman, i-connect lang natin. So, ang ating laylayan ay 2 inches. Pwede namang, ang ating laylayan nito mga master ay 1 and 1/2 lang ang ating fold allowance sa ating sleeve. Pwede naman yan siya. Pero ako, usual talaga ginagawa ko is 2 inches. So, ayan. So, dito meron naman tayong sewing allowance. Dito meron tayo ditong sewing allowance ito eh. So, iganyan lang na natin to ang ating armhole. Armhole. O nga pala, armhole natin sa ating sleeve. Ayan. So, ganyan lang. Ito yung back at saka ito naman yung front. So, tansahan nyo lang mga master na hindi siya magiging payat yung ating armhole kasi kung minsan kapag payat, sumisikip yan sa bandang ibabaw ng braso. So, ganun pa rin dito sa ating side. Mag-add tayo ng sewing allowance na at least mga 1 inch mga master. So, ang ating front, magbawas tayo dito ng at least mga 1/2 or 3/8 ang difference sa back. So, ito na ang ating sleeve. Medyo mataba pa siya eh. Ano natin ng konti. Pa-slim natin ng konti. Huwag naman yung sobrang slim ng mga master, no? Kasi baka sisikip siya. So, ito yung front side. Ito naman yung back side. So, ayan ang ating sleeve mga master. So, ito, pasok ito mga master sa sa blouse. O kaya polo blouse.
Pwede na rin ito sa ano mga master, sa mga polo. Pero kung minsan sa polo, medyo mataas lang ng konti. Ayan. Pero kung gusto nyo pa talaga mas maganda yung manggas ninyo, pwede pa kayo mag-down dito ng at least 4 and 1 half hanggang 5. Kaya lang, kapag gaganon, medyo ano na, may kahirapan na rin kasi kumilos yung ano eh. Yung teacher pa naman, madalas sulat sa blackboard, kaya magalaw. Kaya pwede na yung ano, parang polo blouse lang ang kanyang ano, ang kanyang tabas ng kanyang sleeve. So, ayan mga master ang ating pattern. Magawa ng pattern ng teachers, DepEd Teachers Uniform 2025. Ano ito mga master, no? Pang Miyerkules na schedule. So, hindi ko pa pala nagupit itong ano, armhole. So sa side, ganun pa rin tayo sa body mga master. Mag-ano na tayo ng sewing allowance at least mga 1 inch. So yan mga master, no? Hanggang dito lang po ating video mga master. Maraming pong salamat sa ating panonood. At God bless po sa ating lahat mga master.